Muli pong napunta sa spotlight sa XRP matapos magsalita ang Ripple CEO na si Ginoong Brad Garlinghouse tungkol sa isang malaking institutional project na konektado po kay XRP. Ang project na ito ay tinatawag na Evernorth at layunin nitong palakasin ang posisyon ng XRP sa mundo ng institutional at saka decentralized finance. Ibig pong sabihin, hindi lang ito tungkol sa presyo, kundi sa mismong papel ni XRP sa global financial system. Kaya ang ganito pong announcement ay karaniwang nagdudulot ng optimism sa market dahil nagpapakita po ito ng diretsong suporta ng Ripple sa pagpapalawak ng ecosystem ni XRP. Yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At yan po ang ating nakikita rito ay ang Ripple CEO na si Ginoong Brad Garlinghouse. Ngayon ang ating unang tanong ay ano po ba ang koneksyon ni Ginoong Garlinghouse sa Project Evernorth? Yan ang Project Evernorth. Ang sabi po rito ay ito. Highlight lamang po muna natin. Ayan. Sabi po rito ay Jack the Rippler, a prominent crypto influencer on X, shared Garlinghouse post with the community. This mention from one of the most followed voices in the XRP community gave further visibility to what many see as a defining step in Ripple's long-term strategy. Ayan, ano nga bang ibig sabihin yan? Paliwanag po natin mga ka-crypto. Ibinahagi po rito ng isang kilalang crypto influencer na si Jack the Rippler sa X ang post ni Ginoong Garlinghouse at mabilis po itong kumalat sa buong XRP community. Marami pong fans ang naniniwala na ang partnership na ito ay malaking hakbang ng Ripple sa kanilang long-term plan. Dahil sa impluensya po ni Jack the Rippler, mas lalong lumaki ang excitement ng mga investors at analysts tungkol sa magiging direksyon ng XRP. Sa market impact, ang exposure na ito sa social media ay pwede pong magdulot ng short-term price surge dahil sa hype at saka community engagement. Ngayon ay sino-sino naman po ang mga malalaking investors na sumali sa Evernorth. Ayan, at ito naman po yung sabi tungkol dyan. Highlight lamang po muna natin saglit. At ayan, Garlinghouse announced that Ripple has joined a coalition of major investors supporting Evernorth. In his post, he said he and the Ripple team are proud to partner with Evernorth and that the project is building something special. Yan po yung actual na tweet ni Jack the Rippler dito. Yan, pinahayag po ni Ginoong Garlinghouse ng Ripple ay sumali po sa grupo ng mga malalaking investors na sumusuporta sa Evernorth. Ayon sa kanya, proud daw po siya at ang buong Ripple team sa partnership na ito dahil something special ang binubuo po nila. Kasama sa mga investors ay ang SBI Holdings, Pantera Capital, Kraken, GSR at ang RippleWorks. Ang kombinasyong ito ay naglalagay kay Evernorth bilang isa sa mga pinakamalakas na institutional alliances na nakapalibot kay XRP. Sa market impact, ang ganito pong backing mula sa mga higanting kumpanya ay nagpapakita ng mataas na tiwala sa ecosystem ng XRP na maaari pong magtulak sa mas maraming institutional inflows. Ngayon ay ano naman po ang layunin ng Evernorth sa pagbuo ng pinakamalaking XRP treasury. Ayan, at ito naman po yung sabi rito tungkol dyan. Highlight lamang po muna natin. Ayan, at the center of the announcement is Evernorth's goal to establish one of the largest institutional XRP treasuries in the world, with plans to raise over $1 billion in gross proceeds. The move is designed to solidify XRP's presence in high-value markets and deepen its use within institutional frameworks. Ayan, paliwanag po natin yan. Ang pangunahing layunin daw ng Evernorth
ay ang pagtatatag ng pinakamalaking institutional XRP treasury sa buong mundo na may target na makalikom ng higit sa $1 billion. Sa hakbang na ito, gustong patatagin po ng project ang presensya ng XRP sa mga high-value markets at lalo pang palalimin ang paggamit nito sa mga financial institutions. Yan, ito ay magbibigay kay XRP ng mas matatag na position sa global liquidity landscape. Kaya sa market impact, kapag naitatagpo ang treasury na ito, tatas ang demand sa supply po ni XRP at pwede pong magsimula ito ng long-term bullish momentum. Sunod na tanong ay paano naman po gagamitin ng Evernorth ang pondong ito? Yan, at ito naman po ang sabi dito tungkol dyan. Highlight lamang po natin saglit. Ayan. Evernorth's approach includes participating in institutional lending, liquidity, provisioning, and create DeFi yield opportunities using XRP as the foundation. Evernorth also plans to strengthen the XRP ledger by contributing to validator operations. Ayan, ano ba ang ibig sabihin yan? Gagamitin daw po ng Evernorth ang nakolektang pondo para sa institutional lending, liquidity, provisioning at paggawa ng mga DeFi yield opportunities na nakabase po kay XRP. Isa rin sa kanilang plano ay ang pagpalakas ng XRP ledger sa pamamagitan po ng pagsali sa validator operations. Sa ganitong paraan, hindi lang nila pinapalago ang market presence, kundi pinatitibay din ang network security ng XRP. Kaya sa market impact, ang pagtaas po ng validator activity ay nagpapahiwatig ng mas decentralized na ecosystem na nagbibigay ng kumpiyansa sa mga bagong investors. At ang sunod na tanong ay bakit naman po mahalaga ang validator operations kay XRP? At iyan naman po ang sabi tungkol dyan. Ayan. According to the statement, the initiative will operate XRP validators to strengthen the resilience and decentralization of the ledger. This focus on validator participation demonstrates a commitment not only to XRP's market expansion, but also to the security and stability of the network itself. Paliwanag po natin yan. Ayon daw po sa Evernorth, ang pagpapatakbo ng mga validator ay para mapalakas ang resilience at saka decentralization ng XRP ledger. Ang pagdami ng mga validators ay mahalaga dahil nagbibigay ito ng mas mataas na seguridad at katatagan sa network. Sa ganitong commitment, ipinapakita po ng Evernorth at Ripple na hindi lang nila gustong palaguin ang presyo ng XRP, kundi siguradong matibay ang pundasyon ng buong ecosystem. Kaya sa market impact, kapag lumakas po ang decentralization, mas tataas ang tiwala ng mga institutional players at maaring magresulta ito sa long-term value growth. Ngayon ay paano naman po konektado ang RLUSD stablecoin sa project? Ayan, at eto naman ang sabi rito tungkol dyan. Ayan, a major component of Evernorth's plan involves leveraging Ripple's RLUSD stablecoin. One of the images shared by Jack the Rippler describes this as an on-ramp into XRP-based decentralized finance, opening pathways for yield generation and lending built around XRP collateral. Paliwanag po natin yan. Malaki daw po ang papel ng RLUSD stablecoin sa plano ng Evernorth. Gagamitin ito bilang tulay papunta sa XRP-based DeFi ecosystem. Sa pamamagitan po ng RLUSD, pwedeng magkaroon ng mas ligtas at stable na paraan para sa yield generation at lending activities na nakabase po sa XRP collateral. Dahil stablecoin po ito, nababawasan ang volatility risk para sa mga institusyong gustong pumasok sa DeFi gamit sa XRP. Sa market impact, ang integration po ng RLUSD ay magpapalawak sa DeFi use cases ng XRP at maaari pong magbukas ng bagong demand mula sa mga institutional investors.
Ngayon ay ano naman ang epekto nito sa institutional access at saka liquidity? At ito naman po ang sabi rito tungkol sa katanungan na yan. For institutional players, the integration of RLUSD could simplify access to XRP liquidity while reducing volatility concerns, thereby increasing XRP's utility across multiple financial applications. Evernorth's DeFi and institutional focus positions XRP to evolve from a payments bridge asset into a key tool for liquidity, lending, and capital market applications. Ayan, paliwanag po natin yan. Sa mga institutional players ay malaking tulong daw ang RLUSD integration dahil pinapadali po nito ang access sa XRP liquidity at binabawasan ang panganib ng price swings. Dahil dito ay mas nagiging useful po sa XRP hindi lang bilang payments bridge asset kundi bilang pangunahing instrumento para sa liquidity at lending sa capital markets. Sa market impact, ang ganito pong pagbabagong direksyon ay pwedeng magtaas sa pangmatagalang value perception ng XRP sa mga traditional finance institutions. At bilang panguling katanungan natin ay paano naman po mapapalawak ng Evernorth ang paggamit kay XRP sa global market? At ito po ang sabi po dyan sa katanungan na yan. Evernorth's plan to advance XRP's real-world utility across payments, capital markets, and tokenized assets, reinforcing its role in global finance. By connecting institutional systems with blockchain-based liquidity and DeFi tools, Ripple and its partners are driving adoption and long-term growth. Ayan, paliwanag po natin yan. Plano daw po ng Evernorth na palawakin pa ang paggamit kay XRP sa totoong mundo, lalo na sa payments, capital markets at saka tokenized assets. Sa pamamagitan po ng pagsasanib ng mga traditional system at saka blockchain tools, gusto po nilang gawing sentro sa XRP sa global financial innovation. Dahil dito, mas nagiging malapit ang mundo ng traditional na finance sa decentralized future. Kaya ang market impact po nito ay kapag tuluyang naipatupad ito, posible pong tumaas ang global demand at paggamit kay XRP bilang utility asset. At bilang panghuli, ang opinion ko naman po rito ay kung susuriin natin, malinaw ng Evernorth ay hindi lamang po simpleng project kundi isang strategic move para gawing pangunahing haligi sa XRP sa institutional finance. Ang participation po ng mga higanting investors, integration ng RLUSD at pagbubuo ng pinakamalaking XRP treasury ay mga sinyales ng matinding kumpiyansa sa hinaharap na XRP. Bilang mga traders at investors ay dapat po tayo maging alerto dahil kung magtagumpay po ito, posibleng makita natin ang isa sa pinakamalaking paglago ng presyo sa kasaysayan na XRP. Ngunit tulad po ng dati, dapat po nating tandaan na kahit promising po ang mga balita, ang market ay laging unpredictable. Kaya't maging maingat pa rin po tayo sa bawat galaw. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.